Hi po. Hello, hi mga nay! Huy, na-miss ko yun. Masyadong sad yung intro ko, no? Pero share ko lang din sa inyo yung mga pangyayari kung bakit hindi ako masyadong nakakapag-post ngayon ng aking mga videos. Pero kahit naman hindi ako masyadong updated, sinusubukan ko pa rin namang i-video yung mga ganap sa aming mga buhay-buhay. Kung napapanood nyo yung mga last video ko, nag-focus nga ako sa silent vlogging kasi nga hindi ko mahanap yung energy ko sa pag-voice over. Pero dahil bumalik na nga yung aking motivation, halika nga at ikukwento ko sa inyo ang mga ganap sa araw na to. And let me remind you din po na late na nga pala itong video na to dahil nung September pa po to. Wala pala akong trabaho noong mga panahon na to kasi nga nag-resign ako para ako makapag-focus ako sa aking 3 bulinggit dahil nga 3 na nga silang nag-aaral. Bago ang lahat, ikukwento ko sa inyo kung ano nga yung nangyari. Bali 2 days na nga may lagnat si bunso nito at nung ika-3 araw, ayan na nga at namulan na nga yung kanyang labi. So natakot na nga ako kaya naman nagbiyahe na nga agad kami papunta ng ospital. Pagkadating namin sa emergency, kinabahan na nga ako kasi nga nilapatan agad siya ng oxygen. Halos habol hininga na rin kasi siya dito kaya naman lalo nga akong kinakabahan. Dasal ako ng dasal na sana ako walang malalang mangyari. Pagdating namin dito 39 degrees nga yung kanyang temperature at binigyan nga rin agad siya dito ng paracetamol. Marami nga rin iniabot sa akin ng mga salbutamol dahil daw meron din daw siyang plema sa baga. Noong mga panahon na to hindi ko maintindihan kung anong nangyayari dahil nga first time kong magpa-ospital ng anak at na-admit nga rin kami. Hindi ako makakuha ng video at panay picture lang kasi nga punas ako ng punas sa kanya at sinusubukan kong pababain yung lagnat niya para hindi siya magkumbulsyon. At awa naman ng Diyos, kinabukasan, medyo okay na din yung lagay niya. Nakakain na rin siya kasi nung nakaraang gabi nga maghapon magdamag wala siyang kain pero okay lang naman daw yon dahil nakadextrose naman siya sabi ng doktor. At kahit medyo okay na siya at malikot na ulit, marami pa nga rin siyang gamot dahil kailangan nga tanggalin yung plema sa kanyang baga dahil baka daw iyon ang nagkukos ng kanyang lagnat. Panay rin ang pausok namin dito gamit ang nebulizer at kahit papano hindi na nga siya naka-oxygen. At dahil naobserbahan pa nga siya, tumagal nga kami dito sa ospital. At nung pangatlong araw namin, hindi man siya umiyak nung tinusukan siya ng dextrose pero umiyak siya dahil nga namamagana yung kanyang kamay na pinagtusukan ng karayom. Kaya naman kinailangan ngang ilipat sa kabila. At habang inaantay nga namin yung nurse na magpapalit ng kanyang dextrose, eto nga't hindi niya na napigilang mag-iiyak dahil sa sakit ng kanyang braso. Alam niyo ba mga naying nararamdaman ko dito? Yung gusto ko nang umiyak pero hindi pwede kasi kaming dalawa lang yung magkasama. Feeling ko pag umiyak ako ay naku, ano na lang gagawin namin ditong dalawa. Tumagal nga kami dito ng 5 araw at muntik pang hindi makalabas kasi nga si bunso wala pang birth certificate. Oo na, alam ko kasalanan namin pero explain ko lang din kung bakit wala, no? Sa Quezon kasi siya pinanganak tapos pandemic pa noon kaya naman ang kanyang ama hindi makauwi para i-register yung kanyang birth certificate. Bakit din niya pa nire-register? Ilang taon na yan, nag-aaral na yan. Hindi pa pumasikaso kasi nga wala pa siyang 1 taon, lumipat na kami dito sa Bataan. At dito na lang din kami nagkita ng kanyang ama. Kaya eto, ipapalate register nga namin siya. Yun nga lang, medyo short talaga sa budget lalo na at na-hospital pa nga siya. Pero kahit papano, ginagawa na nga namin ng paraan. And sa video na to, kasabay ng kanyang follow-up check-up, pupunta na nga rin kami ng munisipyo para magtanong kung anong mga requirements para sa late registration. Kasi sa mga panahon na to, kahit sabihin mo namang libre si ganito, libre si ganyan, syempre mamamasahe ka pa rin lalo na dito sa amin at medyo malayo nga ang bayan. Tapos kung aabutin ka pa ng maghapon sa pag-aasikaso, syempre kakain ka din. Kailangan pa din gumastos kaya kailangan mo pa nga rin ng pocket money para sa mga bagay na to. Hindi na nga rin kami masyadong nagtagal dito sa munisipyo kasi pagkatapos ko magtanong ng mga requirements, dumiretso na nga rin kami sa bayan. Nagtingin-tingin muna kami sa palengke bago nga kami pumunta sa ospital. Fire truck pa mo eh. Nagtingin nga muna kami ng pwedeng meriendahin kasi itong kasama ko ay nako nagugutom na nga raw. Isang mineral nga po, tsaka isa nitong ano. Magkano po dito? Yung kutsinta. Ayun lang. Isang mineral po. Magkano po? 15. Anak, huwag ka malikot. Madumi na yung damit mo.
Hawakan mo. Oh. Tubig nga lang yung nabili namin dun sa unang tindahan kasi hindi daw alam nung tindera kung magkano yung presyo ng kutsinta dahil hindi naman daw niya yung paninda. Kaya naman nagtingin nga kami dito sa kabila at ang gusto nga raw ni Bunso ay itong turon. Nung makabili kami ng aming merienda, sumakay na nga rin kami ng tricycle papunta sa ospital. Yun nga lang, nung mga araw na to, wala daw pedya. Kaya naman, pinapabalik kami kinabukasan. Lagpas na rin kasi yung follow-up check-up date na nakalagay sa record ni Bunso. Hindi kami nakapunta nung araw na yon kasi nga wala pa kaming pamasahe. Kaya na-delay nga yung pagpunta namin. Yun nga lang, pagpunta namin ngayon, wala nga rin mga doktor at pedya. Kaya eto, sawi na naman kami. Kailangan daw kasi pedya yung magtitingin sa kanya para malaman daw kung kailangan pa niyang maggamot o hindi na. At dahil nag-tricycle nga kami papunta dito para makahabol sa oras, maglalakad naman kami papunta ulit sa palengke para magtingin-tingin nga ng mga paninda doon. Buti na lang nga kahit papano hindi tirik na tirik yung araw, kaya naman pwedeng-pwede kaming maglakad. Bigla ang sira ba ang gadget mo? Magpa-cellphone o laptop? Ilapit na yan dito sa SNM Solutions. Lo. Wala kang pambili ng laruan, anak. Saka na lang. Saka na lang, ha? Pabalik na lang tayo dito, ha? Ha? Medyo nagtatalo nga kaming mag-ina dito kasi nga gusto na naman niya magpabili ng laruan. Kaya minsan ayaw ko talaga magsama ng bata dito sa palengke. Gawa ng ang dami nga nakakalat at nakalatag na mga laruan. Yun nga lang, yung pera namin sakto lang para sa importanteng bibilihin. Kaya sabi ko sa kanya, babalik na lang kami dito pag nagkaroon kami ng extra at saka kami bibili ng laruan. Bago ka naman kasi makarating sa tindahan ng mga gulay, sanda makmak na laruan muna yung madadaanan mo. Sino ba namang hindi iiyak na bata dyan? Ang dami nga nilang gulay, pero yung budget ko konti lang. Kaya naman yung importante nga lang na kailangan ko sa kusina, yung binili ko. At namili na rin ako ng ilang kailangan namin, katulad na lang ng nail cutter. Gawa ba naman yung nail cutter namin sa bahay kahit bago kung saan saan iginugupit ng mga bata. Kaya ayun, yung ngipin sira-sira na. Magkano po yung ganito? Yung maliit po, magkano? Ano lang? Malaki? Para hindi madaling ano. Tsaka... Ay, malambot. Bumili rin kami ng rambutan kasi nga nakita ni Bunso at gusto niya nga daw yun. Kaya naman kahit ko konti na nga lang yung rambutan dito at wala naman masyadong pagpipilian, binilihan ko na nga lang din siya. At tama naman nga yung offer ni Kuya kasi matatamis naman to. Kaya naman halos maubos na nga rin ni Bunso habang nasa daan kami. Wala, hindi ko na mahawakan. Doon, bigay mo kay Kuya yung balat. Doon, oh. Pagkagaling namin sa palengke, nag-tricycle na nga rin kami papunta sa terminal at kami uuwi na nga.
Opo. Oo, excited. Basta kayo magdala ng bukas. Anak. Mama, ano ba yung mga building nila? Oh, isa na. Ano din ni large bus. Ito ba yung large? Large naman yung, iba naman yung large. Pero may pangdaan. Mama, bawal na. Wala. Wala. Hindi umabot. Ano? Ano yung mga ganun? Ano? Ano yung mga ganun? Scrap para hindi managlag. Matulog ka. Aray. Hindi na. Dumaan nga muna pala kami sa store para bumili ng ulam kasi nga tanghali na kami nakauwi. Pagdating namin, kumain na nga rin kami ni Bunso habang inaantay namin ang dalawang kuya na umuwi galing sa school. Maikwento ko nga lang din pala na pagka-uwi namin galing sa ospital, dumiretso nga agad ako sa store na dati kong pinagtatrabahuhan at nag-inquire kung pwede nga akong pumasok uli. At dahil 2 buwan nga rin ako nawala, medyo nag-hesitate nga silang tanggapin ako uli kasi nga baka mag-decide na naman ako na magre-resign kahit na binigyan na nga nila ako ng available kong oras para maasikaso ko pa rin yung mga anak ko. Pero dahil mababait nga sila, binigyan pa nga rin nila ako ng chance na makapagtrabaho pa ulit sa kanila. Kaya naman laking pasalamat ko talaga kasi malaking bagay din na kahit papano meron akong trabaho. Alam nyo kasi mga nay, kaya ako nag-decide na mag-resign kasi ang hirap talaga pag solo ko lang sa bahay. Lalo na ng mga time na to, laging nasa dayo yung trabaho ni bossing. Syempre ako lahat, magtatrabaho ako, gagawa ko sa bahay, aasikasuhin ko sila, gigising ng maaga, matutulog ng hating gabi na. Syempre, 'di ba kawawa naman din yung katawan ko. Yun nga lang, hindi mo rin talaga pipigilan na magtrabaho uli. Lalo na kapag ganitong may mga emergency kasi ang hirap naman talaga pag isa lang yung kumikita. Talagang sakto lang sa pangkonsumo araw-araw, lalo na at 3 na nga silang estudyante namin. Kaya naman nag-decide na nga ako na bumalik ulit sa trabaho kahit na medyo hesitated si bossing kasi nga daw kawawa daw yung katawan ko. Pero wala akong magagawa, kailangan ko siyang tulungan para kahit papano may maidagdag nga sa aming panggastusin. Pagkatapos namin kumain, maya-maya lang din umuwi na nga rin itong 2 kuya. Kaya naman pagka-uwi nila pinatulog ko na nga silang lahat dahil mamaya-maya din ipapasok na nga rin ako sa trabaho. Kwento, punta kami dun sa doktor kanina. Tapos daw punta. Fast forward kinagabihan, pagka-uwi ko galing trabaho nagpasama nga ako kay Kuya Vil para mag-igib ng tubig namin dahil wala na nga kaming magamit sa bahay. Alam niyo naman, medyo malayo nga yung igiban namin dito, kaya naman kahit gabi, kailangan nga rin mag-igib kasi nga kung hindi mag-igib, wala nga kaming gagamitin.
Ma, nagsayaw kami sa stage. Pagkatapos naming mag-igebe, nagluto nga ako nitong isda na nabakaw ni Kuya Vil at nakastock nga dito sa aming ref. At dahil medyo matagal nga akong wala dahil na-confine si Bunso sa ospital, eto nga at napabayaan ko na yung aking mga pananim. Pero kahit na napabayaan ko na sila, eto nga at meron pa rin silang mga bunga, kaya naman kukuha muna ako ng gagamitin ko para sa paksiw. Eto kasing bell pepper, kahit na ilagay ko lang sa paksiw, ay kinakain nga rin to ng mga bata. Maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Dito ko na nga po muna tatapusin ito. Aasahan ko po kayo sa susunod kong video. Hanggang dito na nga lang po. Thank you for watching.